Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May mga nakikita ang mga mata natin na kakaiba kumpara sa madalas nating nakikita. Mga bagay na akala natin ay totoo pero likha lang pala ng malikot nating imahinasyon. Imahinasyon nga ba? O sadyang may mga bagay lang sa mundo na mahirap ipaliwanag? Maraming hindi sasang-ayon sa mga ito pero minsan ang malikmata ay isang senyales na may nilalang na nasa malapit lang. Hindi yun isang aksidenteng likha ng isipan kundi isang totoong nangyayari sa paligid. Ikaw, handa ka bang harapin ang takot kung sakaling makaharap mo na ang nilalang na akala mo ay isang malikmata lamang? Dear Papa Dudut, marami akong gustong ipakita sa mga tao. Hindi ako isang tipikal na individual na nabubuhay lang sa mundo para lang mangarap. Ako ang isang klase ng tao na kapag gusto ko ang isang bagay ay pipilitin kong makuha yon sa kahit na anong paraan. Kahit ano pa man ang maging kapalit ay gagawin ko. Ang palagi kong ang mantra sa buhay ay basta gusto ko ay kukuhanin ko. Ako nga pala si Ryan, 18 years old na ako at nag-iisang anak. Masasabi kong marangya ang buhay ko hindi tulad ng ibang teenager na katulad ko. Nakatira kami sa isang exclusive subdivision dito sa May Bikutan. Nag-aaral ako sa isang prestigious university sa Maynila. Hindi ko na lang po i-disclose kung saang university dahil hanggang ngayon ay naroon pa rin ang nakakatakot na karanasan ko noong unang pasok ko pa lamang. Alam kong weird pakinggan ang ikikwento ko pero ang lahat ng nangyari sa akin ay totoo. Baka nga ang iba sa inyo ay hindi maniniwala sa akin at tataas ang kilay kapag narinig na ang nakakatakot na kwento ko. I was born talented. Magaling akong kumanta, sumayaw at umarte. Hindi naman sa pagmamayabang pero gwapo ako at sikat sa eskwelahan namin. Halos lahat ng babae at pusong babae sa university ay nagkakagusto sa akin. Kung ituring nga nila ako ay para isa akong celebrity. Sikat at palaging pinagkakaguluhan. Laman ng mga male pageant at madalas namang nananalo. May mga nag-o-offer nga sa akin noon na talent agencies para mag-artista pero hindi yun ang pangarap ko. Mas gusto ko kasing maging doctor tulad ng mga magulang ko. Sa loob ng ilang taon kong pag-aaral sa pinapasukan kong university ay nakilala ko si Audrey. Simple lang siya at matalino. Sa lahat ng babae siya lang ang hindi nagpakita ng motibo sa akin. Sa totoo lang ay na-challenge ako sa kanya. Kasi hindi siya ang tipo ng babae na bibigay agad sa salita lang. Hindi rin siya magaling makihalubilo sa mga tao. Hindi tulad ko na halos lahat ng nasa campus ay kilala ko. Marami kaming differences ni Audrey pero naging close kami sa isa't isa. Nagsimula kasi yon noong mabangga ko siya sa hallway at mahulog ko ang mga gamit niya. Nagkagalos pa nga ang tuhod niya dahil napaluhod siya sa sahig nang hindi sinasadyang maitulak siya. Panay kasi ang pangungulit ng mga kaibigan ko na sumali ako noon sa pageant. Kaya naman sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nag-cruise ang landas naming dalawa sa nangyaring aksidente. Dahil nga sa nangyari ay madalas ko na siyang nakikita at kinakausap. Nung una ay nahihiya pa siyang makipagkwentuhan sa akin pero dahil sa kakulitan ko
ay wala na rin siyang nagawa. Sinabi ko sa kanya na gusto ko siyang ilibre ng merienda para makabawi ako sa nagawa kong kasalanan sa kanya. Nagdalawang isip pa nga siya pero hindi ko talaga siya tinigilan hanggang sa napapayag ko na rin siya. Inaya ko siya sa isang cafeteria malapit lang sa university na pinapasukan namin. Habang kausap ko siya noon ay doon ko natuklasan na scholar pala siya sa university. Wala siyang masyadong kaibigan dahil nahihiya siyang makihalubilo sa mga students na katulad ko. Noong high school kasi siya ay nabubuli siya dahil lumahalos lahat ng gamit niya sa school. Hindi ko alam kung maaawa ko sa kanya o ano pero iba ang naramdaman ko nung mga oras na yon na kausap ko siya. Ang totoo ay hinangaan ko siya dahil sa taglay niyang katalinuhan. She is academically inclined. Halos lahat ng subjects namin ay nagagawa niyang i-perfect ang exams. Ganon siya kaporsigido sa pag-aaral. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit siya naging scholar ng university. Dahil nga sa matalino siya. I offered her a part-time job to be my tutor. Marami nga akong talent pero madalas naman akong bumabagsak sa mga subjects ko sa eskwelahan. Hindi naman niya tinanggihan ang alok dahil kailangan din niya ng extra income. Aside kasi sa pag-aaral, nagtatrabaho naman siya sa hapon bilang crew sa isang fast food chain. Tinanong ko siya kung bakit kailangan niya pang gawin yung ganong bagay dahil scholar naman siya. Ang sagot lamang niya sa akin ay para naman daw may pambaon siya sa araw-araw at may pambigay na rin sa mga magulang niya at the same time. Pareho kasing may sakit ang mga magulang niya habang ang kuya naman niya ay maagang nakapag-asawa. Kasama pa nga niyang pamilya ng kanyang kapatid sa bahay kaya parang ang sikip para sa kanya ng kanilang tinitirhan. Ayaw naman niya maging pabigat sa pamilya niya pero may pangarap din siya para sa sarili. Kaya kahit mahirap ay laking pasasalamat niya at nakapasa siyang scholar ng university. Doon ko nga na-realize na marami kaming pagkakaiba ni Audrey. Hindi lang sa personality pati na rin sa estado ng buhay. Pero kahit na ganoon ay hindi ko siya hinusgahan. Sa halip ay mas lalo ko pa siyang hinangaan sa dedikasyon niyang mabuhay. Nainggit nga ako sa tapang na ipinapakita niya. Kung ako siguro ang nasa kalagayan niya, malamang ay hindi na ako nakasurvive. Hindi kasi ako sanay na magbanat ng buto. My parents always tell me to enjoy my life while still young, pero si Audrey ibang klase. Kaso habang kausap ko siya ay may kakaiba akong naramdaman sa paligid. Parang may nakatingin sa amin sa kung saan. Nang lumingon naman ako sa labas ng cafeteria ay may nakita akong babaeng nakatayo sa kabilang kalsada. Pero bigla ring nawala nang may dumaan na sasakyan sa tapat nito. Parang naglaho siya na parang bula. Naisip ko noon na baka namamalik mata lamang ako. Papadudot noon lang ako nakakita ng ganon pero binaliwala ko lang dahil alam kong normal naman para sa karamihan ang mamalik mata. Hindi ko nga alam kung papaano nangyari sa akin yon. Basta out of nowhere ay bigla na lamang siyang sumulpot pagkatapos ay nawala din. Napansin naman ni Audrey ang naging reaksyon ko sa nakita ko. Pero sabi ko sa kanya ay wala lang yon at huwag na lamang akong pansinin. Pagkatapos nga ng pag-uusap namin yon ay madalas na kaming magkasama ni Audrey. Every break time nga ay sa library kami tumatambay sa halip na sa cafeteria. Hindi naman bawal magdala ng pagkain sa loob ng library. Kaya habang may tutorial session kaming dalawa ay bumibili muna ako ng pagkain namin. Pinaka nahihirapan at nagbobore ako sa subject ay sa college algebra. Madalas nga ay tinutulugan ko lamang ang college professor ko sa subject na yon. Dahil aside from boring itong magturo ay halos wala akong maintindihan sa mga sinasabi niya. Matanda na kasi at sobrang traditional ng way ng pagtuturo ng professor namin na yon. Kaya siguro wala halos matutunan ng buong klase sa kanya. Sa panahon kasi ngayon, sa generation namin ay mas natututo kami kapag gumagamit na ng mga technologies instead na magsulat lang sa board. Pero dahil magaling si Audrey magturo ay mas naiintindihan ko na ang lesson dahil sa kanya.
Kaya naman confident ako na maipapasa ko na ang mga susunod kong exams dahil sa kanya. Hindi nga ako nagkamali sa mga iniisip ko. Naka 95 ako sa finals namin sa college algebra. Pagkatapos niya akong i-tutor sa subject na yon. Sobrang saya ko noong araw na yon at siya ang una kong pinuntahan para ipakita ang test scores ko sa kanya. Kaya lang noong datnang ko naman siya ay umiiyak naman siya. Hindi raw kasi siya nakakuha ng exams dahil hindi pinayagan ng accounting office ang promissory note niya. May kulang pa raw siya. Tinanong ko siya kung bakit nagbabayad pa siya, ganong scholar naman siya. Ang sabi lang niya ay tuition lang daw ang sagot ng school sa kanya at hindi ang miscellaneous fee. Susugod na sana ako sa accounting office dahil alam kong against yon sa rights niya bilang student pero pinigilan niya ako. Gagawa na lang daw niya ng paraan na makahiram ng pera para makapag-exam siya kahit na late na. Pero hindi ko maatim na wala akong gagawin para sa kanya, ganoong malaki ang naging ambag niya sa pagpasa ko sa exams. Nag-offer ako na ako na lang ang magbabayad ng balance niya na nung una ay tinanggihan niya pero sinabi ko na lamang sa kanya na bonus niya yon dahil nakapasa ako sa exam. Pumayag naman siya sa huli at bago dumating ang hapon ay kumuha na rin siya ng exam. Hinintay ko pa nga siyang matapos sa classroom niya at habang naghihintay ako ay nakita ko ulit yung babaeng nakita ko noon sa harapan ng cafeteria. Bigla lang din itong nawala nang dumaan ang nagkukumpulang mga estudyante sa harapan nito. Tulad ng dati ay binaliwala ko na lang din yon. Baka kasi dala lamang yon ng pressure na nararamdaman ko bago ang final exam namin. Pagkatapos ngang makakuha ng exam ni Audrey ay niyaya ko naman siyang kumain sa labas. But that time ay street food daw ang gusto niyang kainin. Yun daw kasi ang comfort food niya at nawawala ang stress niya kapag nakakakain ng paborito niyang fishball at kikiam. Isama pa ang malamig na inumin na hindi ko alam kung malinis ba. Nagdadalawang isip pa ako kung sasabayan ko siya sa trip niyang yon dahil never pa akong kumain ng street food at wala akong ideya kung masarap ba yon. Pero dahil sinabi ni Audrey na subukan ko lang daw ay tinikman ko na rin naman. At hindi na ako nagtaka kung bakit yon ang comfort food niya dahil talaga namang masarap. Ang dami ko ngang nakain noong mga oras na yon. Ako na sana ang magbabayad ng mga nilantaka namin pero siya naman ang nag-insist na siya naman daw ang manlilibre sa akin. Para daw pasalamatan ako sa ginawa kong pagtulong sa kanya. Hinayaan ko na lamang siya dahil makulit siya. Pagkatapos nga noon ay inaya ko na siya ang pauwi. Medyo madilim na rin kasi. Kaya nag-aalala ako na baka kung mapano siya sa daanan. Natatawa pa nga ako noong una dahil hinubad pa niya ang sapatos niya bago pumasok sa kotse ko. Baka daw kasi madumihan yon. Ang sabi ko naman na hindi na niya kailangan gawin yon dahil sanay naman akong maglinis ng sasakyan ko. Sinuot din naman niya ang sapatos niya pagkatapos. Nang maihatid ko naman sila sa bahay niya, ay in-invite pa niya ako sa loob. Pero dahil gabi na rin at baka hinahanap na ako ng parents ko ay tumanggi na ako sa imbitasyon niya. Bago rin ako umalis ay sinabihan ko siya kung maaring siya ang mag-assist sa akin sa pageant na gaganapin sa school kung saan isa ako sa mga candidates. Umuo naman siya. Tinanong ko naman siya kung magkano ang gusto niyang ibayad ko sa kanya sa pagiging assistant ko pero libre na lang daw niya. Basta galingan ko na lang daw at siguraduhin kong masusungkit ko ang Mr. University title. Ipinangako ko naman sa kanya na gagawin ko ang best ko basta naroon siya at manonood sa akin. After our conversation I asked her number para naman makontak ko siya sa lahat ng oras. Binigay naman niya yon nang walang pagdadalawang isip. Hindi ko na rin alam kung bakit sobrang gaan ang pakiramdam ko kapag kasama ko siya, Papa Dudut. Para kasing kapag nasa tabi ko siya ay parang wala akong maramdamang mabigat na problema. Kahit naman kasi nakukuha ko ang gusto ko ay nahihirapan pa rin ako dahil hindi naman lahat ng gusto natin ay madali nating makukuha. Parang ako kay Audrey, gusto ko siya pero nahihirapan akong aminin yon sa kanya dahil kapag inamin ko ang nararamdaman ko for her ay bigla siyang magbago sa akin. And I hate to lose her. Papa Dudut, dumating ang araw
na pinakaabangan ko sa lahat. I felt the pressure but it was different. Yun kasi ang pageant na kailangan kong manalo hindi lang para sa sarili ko kundi pati na rin sa babaeng pinangakuan ko na makukuha ko ang titulo. Ibang klaseng kaba at excitement ang naramdaman ko. Hindi pa man nagsisimula ang male pageant na sinalihan ko ay yun ang nararamdaman ko. Mabuti na lang talaga at naroon si Audrey sa backstage para i-comfort ako. Siya na rin mismo nag-ayos ng mga gamit ko at make-up sa akin. Mabuti na rin talaga at marunong siyang mag-makeup. Naging side hustle din pala niya ang pagiging makeup artist sa mga ganitong klaseng events noon kaya sanay na siya. Kaya hindi talaga ako nagsisisi na siya ang ginawa kong personal assistant noong gabing yon. Bago ako rumampa sa stage ay nag-good luck muna siya sa akin. Panonoorin daw niya ako sa audience area at sa kanya na lang daw ako tumingin para hindi ako kabahan. All out of support siya sa akin kaya kailangan kong ibigay ang best ko para sa kanya. Para na rin hindi siya madismaya sa effort na ginawa niya. Nang magsimula na ang mga pageant ay sunod-sunod na kaming rumampa sa stage ng mga kasama kong candidate para magpakilala. Nang lumabas na ako ay kitang-kita ko ang palakpakan ng mga tao at rinig na rinig ko ang hiyawan nila habang naglalakad ako sa stage. Pero ang mga mata ko ay sa iisang direksyon lang nakatingin, kay Audrey lang. Habang nagpapakilala nga ako ay hindi matanggal ang mga mata ko sa kinakatayuan niya. Kitang-kita ko ang mga mata niya kung gaano siya ka-proud sa akin. Nagulat naman ako na may dala pala siyang isang banner at tinaas niya noong nagpapakilala na ako. Pero nang saglit niya na itong ibaba ay natulala ako hindi dahil sa kabang nararamdaman ko kundi sa gulat. Nakatayo sa likod niya ang isang babae na walang mata at nakangiti ang mga labi. Hindi ako sigurado kung sino yon pero alam ko na hindi tao ang nasa likod ni Aubrey nang ibaba niya ang banner na hawak niya. Hindi ko magawang makapagsalita ng mga oras na yon dahil halos magsitayuan ang balahibo ko sa katawan nang makita ko ang nasa likuran niya. Nawala lang ito nang muling itaas ni Audrey ang banner. Doon pa lang ako nagkalakas ng loob na makapagsalita at ipakilala ang aking sarili sa harapan ng mga manonood. Pamilyar ang babaeng yon. Siya rin yung nakita ko sa harapan ng cafeteria at noong hinihintay ko si Audrey na matapos ang kanyang exam. Nang puntahan naman ako ni Audrey sa backstage ay nagtaka siya dahil napansin pala niya na para akong namutla. Nang makita siya, sinabi ko naman sa kanya kung ano ang nakita ko. Akala ko nga ay hindi niya ako paniniwalaan at pagtatawanan na lamang sa nakita ko pero siya mismo ang nagtanong kung okay lang ba ako pagkatapos ng mga nasaksihan ko. Papadudot sa kasamaang palad ay hindi ko nasungkit ang titulo bilang Mr. University dahil nga sa nakita ko kanina ay nabawasan ang points ko. Kaya ang ending ay naging second placer ang naging pwesto ko. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa ng mga oras na yon. Nabigo ko si Audrey. Hindi naman siya nawala sa tabi ko kahit pa nabigo ako. Proud pa rin siya dahil kahit papaano ay nakasama ako sa top 5. Ginawa ko pa rin naman daw ang best ko kaya proud pa rin siya sa akin. Kahit na ano ang nakuha ko. Akala ko nga ay iiwan na niya ako after ng pageant pero tinulungan pa rin niya ako. Siya pa rin ang nag-ayos ng mga gamit ko papunta sa sasakyan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala siya sa tabi ko ng mga oras na yon. That was my first time to feel disappointed after joining the pageant. Dati ay natatanggap ko na hindi ko nakukuha ang title pero ngayon ay parang ang bigat sa kalooban dahil feeling ko ay nabigo ko rin si Audrey. I asked her to hang out with me that night. Gusto kong kumain ng street food tulad ng ginagawa niya kapag nakakaramdam ng pressure at stress. I guess that kind of food will also be my comfort food. Hindi naman daw siya tatanggi basta bibilhin namin ang paborito niyang fishball at kikiam. Ang gabing yon ay ipinagpasalamat ko dahil sa kabila ng mga nangyari ay hindi siya nawala sa tabi ko. I asked her to be honest with me. Kung talaga bang hindi siya nadismaya na hindi ko nakuha ang title na ine-expect niya. Ang sabi naman niya ay may disappointment din naman siyang nararamdaman. Pero hindi sa akin kundi sa pagkakataon
Kung hindi ko lang daw siguro nakita ang babaeng nakita ko kanina sa likod niya ay baka ako nang nakakuha ng corona. Hindi ko kalaing naniniwala siya sa sinabi kong babaeng nakita ko. Expected ko na nga na pagtatawanan niya ako oras na sabihin ko sa kanya ang nasaksihan ko during the pageant. Hindi ko naman alam na maniniwala pala talaga siya. She also asked me if what exactly the image of the girl that I saw during that time. Sinabi ko sa kanya na walang mga mata ang babaeng yon at para bang dinukot ng kung sino. Nakakatakot din ang ngiti nito na para bang may hindi magandang gagawin. Hindi ko rin alam kung papaano ito napunta roon at nawala rin kaagad ng basta lang. Akala ko nga nung una ay guni-guni ko lamang yon at namamalik mata ko. Pero makailang ulit ko na kasing nakita ang babaeng yon sa iba't ibang lugar na kasama ko siya. Habang kausap ko nga siya ay may bigla naman siyang naalala. May narinig siyang kwento na may pinatay daw na estudyante roon na natagpo ang walang mga mata at tubod-tubad noong makita ito. Bigla akong kinabahan sa sinabi niya. Hindi ako naniniwala sa mga multo or mga entities pero posibleng ang babaeng nabanggit ni Audrey at ang nakita ko ay iisa lamang. Papadudot, hindi ako matahimik noong gabing yon. Buong magdamag kong inisip kung bakit nakikita ko ang babaeng yon sa mga pagkakataong kasama ko si Audrey. Yon ang unang pagkakataon na natakot ako hindi lang para sa akin kundi para rin sa babaeng gusto ko. Pakiramdam ko tuloy ay kailangan kong protektahan si Audrey sa lahat ng oras. Hindi kasi ako sigurado kung anong klaseng nilalang ba ang nakikita ko pero nasisigurado kong hindi ligtas si Audrey sa kanya. Pero ilang araw din ang nakalipas ay hindi ito nagpakita sa akin kaya naging kalmado na ako at hindi na nag-alala pa. Naisip ko noon na baka pinagtitripan lamang ako ng nakakatakot na nilalang na yon. Hindi ko rin kasi alam kung ano ang maaari nitong gawin sa akin o sa amin. Nang masabi nga ni Audrey na may bangkay na nakita noon sa university ay kaagad ko naman yon pinaimbestigahan sa tito ko na pulis. Nung sabihin ko nga sa kanyang balitang yon ay nagulat ako na matagal na rin pala niyang hawak ang kaso na yon. At hanggang ngayon ay wala pang nakakapagsabi kung ano talaga ang nangyari. Hindi rin kasi malayo na na-rape ang biktima dahil may nakita raw silang specimen sa autopsy ng bangkay na nagpapatunay na ginahasa ito bago pinatay. Halos mawindang ako sa aking mga na-discover nang malaman nga ng tito ko na sa university kung saan nakita ang bangkay ng babae ako nag-aaral ay binuksan niya ulit ang kaso. Ilang taon na kasing isanarado yon dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Nang mabuksan ulit ang kaso ay saka pa lamang ako tuluyang napanatag. Baka kasi kapag nalaman na kung sino ang gumawa ng karumal-dumal na krimen sa babae ay matahimik na ito ng tuluyan. Nang masigurado ko nang wala na akong aalalahanin ay hindi na ako nagdalawang isip pa na aminin kay Audrey ang tunay kong nararamdaman. Inimbitahan ko siyang pumunta sa bahay namin para mag-dinner. Hindi naman lingid sa kaalaman ng parents ko na gusto ko siya. In fact, gusto nga nilang makilala si Audrey at sila mismo ang nag-i-initiate na mag-dinner kami kasama siya. Nung una ay nahihiya pa siya pero sinigurado ng mami ko na hindi siya ma-intimidate. Kaya panay ang kwento ni mami tungkol sa naging childhood ko. Ipinakita pa nga ni mami ang pictures ko noong bata pa ako kay Audrey. Sobrang hiya ang naramdaman ko noon pero ang sabi lang niya ay ang cute ko raw. After nilang mag-usap ay in-invite ko naman si Audrey sa secret hideout ko. Yun ang madalas kong puntahan kapag wala akong masyadong ginagawa o kaya naman ay nalulungkot ako. Nagpagawa kasi ako ng maliit na kubo kung saan ako nagpipaint at doon nakadisplay ang lahat ng paintings ko. Minsan naman ay tumatambay ako roon para magpahangin. Audrey was amazed when she saw my creations. Sobrang ganda raw ng mga yon. Pero hindi niya alam na matagal ko nang ipininta ang mukha niya. Nakakover pa ang portrait kung saan ko ipininta ang mukha niya dahil ayaw ko yung maalikabukan. Kaya nang alisin ko ang cover ay mas lalo siyang humanga sa akin. She wished that she had my talents.
Pero ang sabi ko naman ay hindi niya kailangan maging sobrang talented para magustuhan ko siya. At first, she can't say anything when she heard my confession. Kaya naman inulit ko pa ang sinabing, "Oo, Audrey. Matagal na kitang gusto." "Ako ba? Gusto mo rin ba ako?" Alam kong mabibigla siya sa pag-amin ko, pero kung hindi ko sasabihin ang totoong nararamdaman ko sa kanya, ay baka lalo lamang ako mawala ng pag-asa at maunahan pa ng iba. I didn't expect that she would say yes. Makakapaghintay naman ako. I just held her hand at nag-promise sa kanya na hindi ko siya sasaktan. Pero hindi pa man ako tapos sa sinasabi ko sa kanya ay bigla naman siyang nagsalita at sinabing gusto rin daw niya ako. Matagal na. Pero dahil sa madaming umaaligid sa akin, ay hindi siya naglakas ng loob na lapitan ako at kaibiganin man lang. Kaya nagulat na lamang siya noong magpakilala ako sa kanya. Pero kahit nung magkaibigan na kami ay hindi pa rin siya umasa dahil sa agwat ng estado naming dalawa, Papa Dudut. I felt happy that time. I asked her if it's okay to kiss her. Tumango lamang siya bilang pagpayag. Pero bago pa maglapat ang mga labi namin ay nanindig ang balahibo ko sa mga nakita ko. Nasa likod niya ang babaeng walang mata at akala ko ay hindi ko na makikita. Agad kong hinila si Audrey palapit sa akin para mailayo sa nakakatakot na nilalang na yon. Pero bigla rin tong nawala sa likuran niya nang hilahin ko si Audrey. Nagulat siya sa ginawa ko at tinanong kung ano ang problema. Sinabi ko sa kanya na nagpakita ulit ang babae sa akin. At sa pagkakataong yun ay sobrang lapit na niya sa akin. Kitang-kita ko ang itsura niya. Butas ang mga mata nito na para bang sinadya talaga yung dukutin. Nanunuyo rin ang mapuputlang mga labi nito at naglalabasan ng ugat sa mukha niya. Dahil sa sobrang kaba ay kaagad kaming umalis sa lugar na yon at pumasok na sa bahay. Sinabi ko kay Audrey na huwag muna siyang umuwi dahil baka may mangyaring masama sa kanya. Pero hindi raw pwede na doon siya matulog dahil baka hanapin siya ng mga magulang niya. May guest room naman kami kaso ay ayaw talaga niya dahil baka kung ano ang isipin ng mga magulang ko sa kanya. Ayaw naman niyang hindi maging maganda ang impression ng parents ko sa kanya. Pumayag naman ako dahil mapilit siya pero may naging kondisyon ako. Ako mismo ang maghahatid sa kanya. Para naman hindi ako mag-alala ay pumayag naman siya at kahit gabi na, inihatid ko pa rin siya sa kanila. Nang masigurado kong safe na siya makauwi ay saka pa lang ako napanatag. Dahil nga sa nangyari ay mas lalo na akong naging maingat sa pagkakataong yon. Mahirap na kung kailan kami na ay baka bawiin siya sa akin. Baka mabaliw na ako ng tuluyan kapag nangyari yon. Makita pa nga lang ang itsura ng babaeng walang mata ay halos mawala na ako sa sarili. Yung pa kayang mawala si Audrey sa piling ko ay baka hindi na talaga kayanin ng utak ko. Isang linggo matapos ang nangyari ay muli akong kinausap ng tiyuhin ko. May hinala na raw sila kung sino ang gumahasa sa babaeng dinukot ang mata. Tinanong niya ako kung may kilala kong Mr. Robles na nagtuturo sa university. Sinabi kong meron at professor ko siya sa isang subject. May nagtip sa kanila na bago daw mamatay ang babaeng yon ay pinuntahan daw ito ni Mr. Robles bago mangyari ang karumal-dumal na krimen. Usap-usapan din daw sa campus na may taglay na kamanyakan ng professor na yon. Bigla akong kinabahan dahil naalala ko kung paano nito tingnan si Audrey noong habang naglalaro ito ng badminton sa school gym. Feeling ko nga ay may tinatagong pagnanasa ang matandang yon sa girlfriend ko. Habang nasa gitna kami ng usapan ni Tito ay bigla namang tumawag sa akin si Audrey. Pero nang sagutin ko yon ay kaagad ding namatay. Tinawagan ko ulit siya pero hindi na ito sumasagot. Doon na ako nagkaroon ng kutob na may masamang nangyayari sa kanya. Nagmamadali akong umalis sa opisina ng tito ko at pinuntahan siya sa school. Makailang ulit ko pang tinawagan ang kanyang cellphone pero hindi pa rin siya sumasagot. Ipinagtanong-tanong ko siya sa mga kaklase ko at kaibigan pero ang tanging nilang sagot sa akin ay hindi nila alam kung nasaan siya. Habang hinahanap ko siya ay bigla akong may naalala.
Tinignan ko ang oras sa aking cellphone at biglang pumasok sa isipan ko na last subject nga pala namin kay Mr. Robles. Nang maalala yon ay nagmadali akong umakyat sa classroom sa pag-asang makikita ko si Audrey doon. Pero nasa koridor pa lamang ako ay biglang nagpakita ulit ang babaeng walang mata. Sa pagkakataong yon ay may sinasabi siya pero hindi ko marinig. Para bang nagbibigay siya ng babala sa akin at kailangan ko nang magmadali. Ilang saglit lang ay nawala na siya nang may mga estudyanteng dumaan sa harapan ko. Hindi ko na ininda ang takot na nararamdaman ko noong makita ko siya. Ang mahalaga sa akin sa mga oras na yon ay mahanap ang girlfriend ko at mailigtas siya kung sakaling may masamang nangyayari sa kanya. Sa pinakadulong room kung saan kami nagkaklase kay Mr. Robles ako dinala ng mga paa ko. Naririnig ko ang mga tao sa loob at pamilyar ang boses na yon sa akin. Halos mangilid ang luha ko sa galit. Rinig ko kasing kung papaano makiusap si Audrey. Nakalakang pinto kaya hindi ko yon mabuksan kaagad. Kaya pinuwersa ko yon gamit ang mga braso ko hanggang sa tuluyan ng magbukas. Doon ko nakita na nakapatong si Mr. Robles sa girlfriend ko sa mesa at pilit na tinatakpan ang bibig niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at hinila siya bago pinagsusuntok ang mukha nito. Kung hindi lang ako naawat ni Audrey ay baka tuluyan ko na siyang napatay. Dahil nga doon papadudot ay maraming nagsulputang mga babaeng estudyante ng university na nagsabi na matagal na rin daw silang inabuso ni Mr. Robles. Modus pala ng matandang professor na yon ang ibagsak ang mga pumapasok sa kanya. Pagkatapos ay bibigyan ito ng pabor sa kondisyon na magpapagamit ito sa kanya para lang makapasa. Hindi naman yon kinondena ng school head at agad siyang pinatawa ng agarang suspensyon. Dahil din sa nangyari ay patong-patong na kaso ang kinaharap ni Mr. Robles. Napatunayan din ito ang pumatay sa estudyanteng dinukot ang mata pagkatapos niyang gahasain. Hindi naman niya gusto ang estudyanteng yon pero nakita nito ang mga kababuyang ginawa niya sa iba pang mga college student. Kaya bago pa man ito makapagsumbong ay pinuntahan niya ito sa bahay para pakiusapan na huwag nang magsalita pa. Pero pagkatapos ng isang linggo ay sinabi ng babaeng yon na hindi nito maatim na hindi magsumbong sa mga pulis. Kaya bago pa siya maunahan ay pinatay na niya ito at dinukot ang mga mata bago pinakain sa mga alaga niyang aso. Hindi ko akalaing magagawa yun ng isang respetadong professor sa kilalang university. Doon ko rin napagtanto na kaya siguro nagpakita sa akin noon ang biktima ay para balaan ako sa maaaring kahantungan ng lahat. Malaki ang naitulong niya sa akin at sa girlfriend ko. Kaya naman hinanap ko ang pamilya ng biktima para magbigay ng kaunting tulong bilang pasasalamat. Papadudot buong akala ko ay isang malaking banta para sa akin at kay Audrey ang pagpapakita sa akin ng babaeng yon. Hindi ko alam na dahil sa malikmata ko ay may magandang mangyayari pala sa kabila ng lahat. Ngayon nga ay pinagdudusahan na ni Mr. Robles ang kasalanang nagawa niya sa kulungan. Hindi na siya makagagawa pa ng kahayupan sa university at sinigurado rin ng mga school head na hindi na ulit mangyayari ang insidenteng yon sa buong university. Tahimik na rin ang buong campus at wala nang nararamdamang agam-agam ang mga nag-aaral doon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana po ay may nakuhang aral ang mga nakikinig sa inyo. Ngayon nga ay tinatapos ko na ang medical course ko at pinaplano ko na rin pong pakasalan si Audrey pagka-graduate namin. Sa dami ng mga nangyari sa relasyon naming dalawa ay parang hindi ko nakakayanin pa kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. Malaki din ang pasasalamat ko sa babaeng yon na naging biktima ni Mr. Robles dahil kung hindi dahil sa kanya ay baka wala na akong girlfriend ngayon. Maraming salamat pala Papa Dudut sa pagpapaunlak mo na basahin ang kwento ko. Alam kong kakaiba ang kwento ko at hindi madaling paniwalaan pero kahit ako man ay hindi rin makapaniwala na nangyari sa akin ang bagay na ito. Kaya kung nasaan man ang babaeng yon na nagbigay ng babala sa akin sa malikmata, sana'y masaya na siya at matahimik. Lubos na gumagalang, Ryan. May mga pagkakataon ang mga pangitaing nakikita natin ay binabaliwala lamang natin. Wala tayong kaalam-alam
ng mga guni-guning yon ay maaaring maging senyales sa atin ng nagbabadyang kapahamakan. Maraming pagkakataon kasi na may mga bagay tayong iniisip na malabong mangyari pero hindi natin naiisip na posible pala ito at nakatakdang mangyari. Tulad na lamang ng karanasan ng letter sender nating si Ryan. Hindi niya alam na ang mga sanhi ng malikmata niya ay naging dahilan para matuldukan ang krimeng magaganap sa kanyang kasintahan. Nag-alinlangan siya nung una subalit sa huli pinakinggan pa rin niya ang damdamin kung kaya't nailigtas niya sa kapahamakan ng kasintahang si Audrey. Minsan ang mga bagay na kinakatakutan natin ay maaari ring maging dahilan para matuto tayong lumaban. Kaya kung sakaling mangyari sa inyo ang tulad na nangyari kay Ryan ay huwag munang maging mapanghusga. Sa halip ay alamin muna kung bakit may mga ganong bagay na nangyayari sa atin. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng kababalaghan dito sa Papa Dudut Stories. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.